matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong mayahin sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hingin ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bigyan man niyo ng ahas ang inyong anak kung humingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-27 na linggo ng karaniwang panahon. At sa atin pong mga pagbasa, tayo po'y tinuturuan paano mamuhay sa panalangin. Panalangin. Ang panalangin ay isang tanda ng ating pagiging tao, sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos at ang ating komunikasyon sa Kanya ay ang komunikasyon ng pag-ibig na tinatawag nating panalangin. Una, ano po ang katangian na dapat tayo manalangin? Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Malakias, Kapitulo 3, verso 13 hanggang 20, na magkaroon tayo ng katapatan. Dahil ang akala natin, tingnan mo yung mga kurakot, mga palalo, naging progreso ang buhay nila. Samantala yung mga diboto sa ating Panginoon, naghihirap. Hindi naman ganon. Dahil sa darating na araw, lahat sila ng mga palalo ay dalhin sa impyerno at susunugin. Kaya kailangan tayong maging matapat. Pangalawa, kailangan tayong umaasa. Nang pag-asa natin ay ang Panginoon. Yun po ang sinasabi sa Salmo 1 na ating napakinggan ngayon. At pangatlo, kailangan tayong gagawa ng tunay na paghingi, paghanap at kakatok sa puso ng Panginoon. Yun po ang sinasabi
ng ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, verso 5 hanggang 13. Ang mahalaga po dito ay ayon pa sa versikulo 8, Kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Lucas, na tayo'y nagpupursige. Sinasabi ng ating Panginoon, nagpupumilit, gaya ng isang kaibigan na hindi sana buksan dahil hating gabi na maghingi ng tinapay, ibibigay ng kanyang kaibigan, hindi dahil sila'y kaibigan, ngunit sa pagpupursige, pagpupumilit. Ibig sabihin, nagpapatuloy sa panalangin. Kasi kung minsan, parang nanglalamig na tayo. Sabi natin sarili, parang hindi yata napakinggan ang dasal ko, ang panalangin ko. Huwag kayong mayayamot at manglalamig. Napakinggan ng Diyos ang panalangin ninyo. Kaya lang, iba kasi ang inyong inihingi. Ang dapat hingin natin sa Panginoon, paano sambahin ang kanyang pangalan? Paano ang kanyang paghahari ay sumasa atin? Kaya yung tinuturuan tayo kahapon ng tinatawag na Tefilat Hadon o Lord's Prayer o panalangin na ating Panginoon na Abino sa Basayamim o Ama namin. Na tayo, una sa lahat, isentro natin ating sarili sa Panginoon. Hindi yung kaagad na hingi natin ng mga material na bagay. Kaya po sa salitang Hebreo, ang dasal, tefilat, ay hindi lang tinatawag na dasal, manghingi. Kaya tayo ay manghingi, tayo ay maghanap, tayo ay kakatok sa pintuan ng puso ng Panginoon upang tayo'y kanyang pakinggan, upang ang ating mga panalangin ay ibibigay niya sa kanyang paraan, sa kanyang panahon. Huwag po nating asahan na automatic, pala natin, automatic. Gusto kasi natin instant. Nasa panahon kasi tayo ng instant. Kaya sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, verso 9, at titikay, dutisistay, si titikay, heresiti, kreititay, ano disitay. Ito yung sinasabi na, humingi ka, ikaw ay bibigyan. Humanap ka, at yung hinahanap ay masumpungan. Kumatok ka, at ang pinto ay bubuksan. Kaya kinakailangan natin magkaroon tayo ng isang tunay na paghingi sa Panginoon. Ito yung tinatawag sa salitang Koinoko na Griego na diumay o sa salitang Hebreo na tefilat, na kung saan ang ating panalangin ay taimtim, taos-puso. Mayroon pong iba't ibang klaseng panalangin. Yung lagi nating na pinalangin sa mga debosyon, yung tinatawag na mga formula prayer. Na formula na, nakasulat na, inuulit-ulit natin. Kaya mayroon tayong tinatawag na oral prayer, yung ating binabanggit, yung ating mga sinasabi. Mayroon ding mental prayer, yung mga dasal na sa ating pag-iisip, kinausap natin ang Panginoon. At mayroon ding tinatawag natin na sacramental prayer, mga dasal sa ating sakramento, gaya ng Santa Misa, na isa sa pinakadakila na dasal, sapagkat ito ay sakramento, Eucharistia. Tinatawag nating Santa Misa, dahil ang pinakahuli ng salitang Latin sa Eucharistia ay ite misais, humayo na kayo, at yun nala natin kaya nagiging misa, ang Eucharistia. Kaya mayroon pang dasal na tinatawag natin, na dasal na kung saan magkaroon tayo ng mga petisyon, magkaroon tayo ng adoration, magkaroon tayo ng pakiisa sa Panginoon sa pamagitan ng pagninilay-nilay o meditation. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng kontemplasyon, yung pagbulay-bulay at hindi lang pagbulay-bulay, yung pahingalay na ang Panginoong Diyos ay hinayaan nating sumasa puso natin at nung nasa puso ng ating Panginoon na hinahayaan natin siya sa katahimikan ng ating kalooban, kaibuturan ng ating sarili. Hinayaan natin na ang ating Panginoon ay makikiusap sa atin, magbigay sa atin ng mensahe, ano ang mga bagay-bagay na dapat nating
bigyang pahalaga. Ano ang buhay na ating isa sa buhay? Ano ang ating ugnayan maliman sa Panginoon? Upang ating makikita na ayon pa ni Santa Teresa de Avila, ang panalangin ay isang pakipagkwento ng pagmamahal sa ating iniibig. O dili kaya ayon pa ni Santa Teresita de Jesus, ang pagtaas ng ating mga puso tungo sa Panginoon. Ito ang mga panalangin na dapat nating tingnan. Mayroon ding panalangin na tinatawag nating Christian prayer o breviary na dinadasal ng mga pare, ng mga madre, ng mga hermano, ng mga reliyoso, na kung saan mayroong pang umaga na tinatawag na lauds, mayroong mid-morning, mayroong pang tanghali, at saka mayroong pang hapon na mid-afternoon, at sa pinakagabi, yung tinatawag na vespers, at saka complain, na ito yung mga panalangin na tinatawag nating bahagi ng buhay natin, pakipag-ugnayan sa Panginoon. Ano man ang iyong panalangin, ang pinakamahalaga na panalangin ay kinausap mo ang Diyos puso sa puso. Ulitin ko po, puso sa puso na may pag-ibig, na may katapatan, na may tunay na ugnayang malaliman sa Panginoon. Sapagkat ang bawat panalangin natin ay pintig ng ating kaluluwa at espiritu. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na kung hingin natin ang espiritu mula sa Ama, ibibigay niya. Ito po ay pneuma theo, espiritu ng Diyos, na sa mga Hebrew ay tinatawag na ruach, na espiritu na sumasa atin upang tayo ay maugnay ng malaliman sa ating Panginoon. Hindi natin siya bigyan ng mga formula na mahaba. Hindi na kailangan natin maraming salita. Ang kailangan natin, iugnay natin ang ating puso, ang ating buong kaluluwa at isipan sa Kanya. At ang Diyos ay mangungusap sa atin sa Kanyang pag-ibig na hindi pamalirip ng ating mga pag-iisip, gaano niya kamahal tayo. At kung tayo'y nasa malalim na panalangin o dasal, ang ating diwa, ang ating espiritu ay itaas sa Diyos mismo upang inyo makakita ang tinatawag na mystical grace, ang mistikong biyaya na mabigay kung ikay may malalim na panalangin. Iyon ang ating gawin. Kaya po niyong gawin kung ang panalangin ay taimtim at puso sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos.